Amen. Praise God. Sige, magsimula na tayo. At maganda yung ating pag-usapan ngayong umaga na to. At matatagpuan po natin sa John 11 verse 38 hanggang 44. Okay, so bigyan tayo ng fresh revelation ulit ng Panginoon. Amen. So sa verse 38, ito yung nasasulat. Muling nabagabag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingin kay Lazaro isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit si Marta, na kapatid ng namatay, ay sumagot, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, di ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Tanong yan, no? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. At alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Amen. Pagkasabi niya ito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro at nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos na Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalakad siya. Amen. So purihin ang kanyang salita, tayo saglit manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat tunay nga Lord na nais mo rin kaming makalaya ang lahat, Panginoon. At didideklara po namin, Lord, na sa umagang ito. Hindi lang po kami tunay nga mamamagitan sa gap, Panginoon, kundi kami ay makakalaya din. Sapagkat gagamitin mo po kaming mga sundalo mo, kawal mo, sa umagang ito upang tunay nga may panalangin ng mga kapatid namin sa iyong harapan. At sa mga nangyayari sa operation ng iyong ministry, iniwala po kami, Lord. Isa po kami sa mga tinawag mo para dito, Lord, sa digmaang ito, Panginoon. Kaya salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nakaraan, ang ganda ng topic natin nakaraan Tanong din Ito naman, tanong ulit yung sinasabi sa atin yung umaga. Maganda kasi lagi may tanong si Jesus. Amen. Baga, ang tugon nasa sa atin. Kung ano ba yung magiging tugon natin. So, yung napag-aralan natin nakaraan, nung sa John chapter 6, verse 66. 666, grabe, no? Okay. John 6, verse 66. Mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumampalataya sa kanya. Sa 67, tinanong ni Jesus ang 12. At kayo, gusto rin nyo bang umalis? Yun, no? So, personal question kasi ito sa mga alagad sa atin. Tayo din ba kapag wala na tayong mapala? Amen? Wala na tayong blessing kasi marami naglilingkod dahil gusto nila blessing. Pero paano kaya pag wala ng blessing? Susunod ka pa rin ba kay Jesus? Amen? Paano kapag bumigat na yung iyong mga sitwasyon, susunod ka pa rin ba kay Jesucristo? So, ang tanong, syempre susunod tayo. Amen? Kasi siya lang ang buhay natin. Siya ang pag-asa natin. Amen? So ngayon, pupunta ulit tayo dito na may kinalaman din sa pananampalataya. Amen? So ang ating topic is yung eyes of faith. Eyes of faith. Ibig sabihin, mata ng pananampalataya. EYES, yung eyes, tapos of faith, no? Eyes of faith. So, gusto ni Lord na mamuhay tayo sa pananampalataya. Amen? So, sabi ng 2 Corinthians 5:7, amen? Ewan ko lang kung nabasa nyo na yan, ha? Sabi dito, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen? Na kung narinig nyo na yung word na we live by faith and not by sight. Hindi tayo nabubuhay sa kung ano lang nakikita natin. Nabubuhay tayo ayon sa hindi natin nakikita. Pero nakikita ng ating spiritual na paningin. Amen? Kaya meron tinatawag na eyes of faith. Wow, praise God. Humabol. Good morning sa inyo, kapatid. Good morning. Gamitin na natin yung bago dyan. Yan. Praise God. Praise God. Amen. So, eyes of faith. Tandaan nyo, iba yung nakikita ng physical eye, iba yung nakikita ng spiritual eye. Magkaiba yung nakikita. Amen? At sa tagpong ito, dito sa kwento kung saan ang binasa natin sa verse 38, John 11, verse 38 hanggang 44,
nakita na natin na itong kwentong ito ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Pero lagi sinasabi ni Jesus na tulog lang to. Kung mababasa natin yung unang part. Tulog lang to. Ano niya to? Kaibigan eh. Amen? Itong si Lazaro. Amen? So, pero nakita natin na patay nga talaga si Lazaro. Sabi nga ni Martha, 4 days na. Tama ba? 4 na araw na ba? O 4 na araw na siyang patay. Tapos sasabi pa ng scripture, malala eh. Ibig sabihin, na-decompose na, nangangamoy na. Yung inuuod na, nabubulok na yung kanyang katawan. Amen, nangangamoy na. So, kasi 4 days nang patay. Pero nakita natin yung miracle dito. Na totoo nga si Jesus ang buhay at muling pagkabuhay. Kahit yung mamamatay, muling mabubuhay. Meron tong spiritual na indikasyon sa ating buhay. Na kahit na yung wala ng kapag-asa, kapag tayo nanalig kay Jesus, amen, magkakaroon ng pag-asa. Amen ba yun? Kapag papatay na relasyon ng mag-asawa, papatay na relasyon ng pamilya, kapag nanalig tayo kay Jesus, pubuhayin niya yan. Amen? Bibigyan niya ulit ng bagong buhay yan. Yes. Amen? Hindi lang yung, tama, may second chance. Hindi lang basta second chance eh. Kumbaga, bagong simula ulit. Bagong simula ulit. Kasi minsan ang hirap na buuhin na yung basag na baso. Kahit buuhin mo, may lamat eh. Di ba? Baga, yes, yung tsokolate pag natunaw, tumigas ulit, di na katulad ng dating hulma. Ayan, pero pwedeng bumili si Lord ng bagong baso. Di ba? Yung basag na yan, ala na yan, tapos na yan, pass is pass. Kaya pwede din siya magkaroon ng mga bagong pasimula sa buhay natin. Ang kailangan lang natin makita. Amen? Yung eyes of faith. Okay, so ngayon, how to walk by faith using the eyes of faith. Paano tayo lalakad sa pananampalataya sa pamamagitan ng ito nga mata ng ating pananampalataya. Amen? So sabi dito ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo kung sasampalataya ka ay makikita mo. Wow, praise the Lord. Makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So yung kaluwalhatian dito ng Diyos, ito yung nangyari kay Lazaro. Yung imposible, naging posible. Amen? Yung kabaga patay na, nabuhay pa. Amen? Wala nang kabuhay-buhay, nagkaroon ng buhay. Wow, praise God. Ito yung glory ng Panginoon. Walang makakagawa nito. Tangi ang Diyos lang, hindi to kayang gawin ng tao. Okay, so ngayon, ang pag-uusapan natin isang bagay lang muna. Okay, yung tagpo dito sa verse 39. Sabi dito, alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. So mga libingan pala dati noon na hindi katulad sa libingan natin ngayon dito sa sementeryo. Mga nicho-nicho. Amen. Dito, sila parang may isang yungib, tapos nakasarado lang ng malaking bato. Tapos doon linalagay yung, anong tawag nito? Labi. Oo, tapos nakabalot parang mami. Amen. Kaya sabi sa dulo, kalagan niyo siya. Kasi nakabalot ng mga tela eh. Ganun sila mag-decompose ng tao. Amen. So wala yung parang sarang sila. wala yung yung sa atin yung imbalsa mo. Wala, diretso balot na. Pag napaliguan sa ospital, Babalutin na. Babalutin. Yes. Tapos may pabango sila, may pabango. Kaya nung si Jesus, nung namatay siya, nasa ganun din, yung din, si Maria Magdalena at saka yung mga babae, may daladalang pabango nung time na yun. Tapos di nila alam, muling nabuhay na pala si Jesus. Wala na. Okay? So, kasi time to time, meron silang pabango linalagay para hindi mangamoy, ma-preserve pa rin yung alabi. Okay? So, ngayon, balik tayo. Alisin ang ninyo ang bato. Tapos sabi ni Martha, ngunit, Panginoon, sabi dito, nangangamoy na po to. 4 na araw na itong patay. So, kikita natin, iba yung nakikita ng pananampalataya sa nakikita ng physical eye. Yung nakikita kasi ng mata, kaimposiblehan. Pero yung nakikita ng pananampalataya mo, posible. Nakita niyo po yon? Amen? So, what's for, Panginoon? Bakit alisin pa namin yung bato? 4 days na, baka mabantot na yan. Di ba? 4 days ng patay eh. So, dito makikita nyo na, di ba, sinabi ko sa'yo. So, si Jesus, nakita niya si Martha na hindi na nanalig. Amen? Di ba sinabi ko na sa'yo, kung mananampalataya ka lang, makikita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon.
Amen? So ngayon, ito maganda to. So ang una nating pag-uusapan is yung itong bato. Itong bato muna. Okay? Alisin yung bato. So, kung bakit minsan hindi tayo nananampalataya, nakakalakad sa pananampalataya, kasi mayroong mga bato. Ang tawag natin dito, mga spiritual blockers. O yan, blockers. Ano yung blockers? Yung mga bumabara. Bakit hindi mo makita bakit hindi ka makalakad sa pananampalataya? Bumabara. Then, habang pagbubulay-bulayan ko to, dahil nasa bato nga tayo, dinala ako ng Diyos dito sa Matthew 13, yung naghasik. Naghasik. Okay, so sabi sa naghasik. Amen. Dito ko dinala ng Diyos sa Matthew chapter 13. So sa Matthew 13, may tungkol sa paghahasik. Amen. So buksan natin Matthew 13 sa verse 5. Amen. Ito yung mga binhing na hasik. Okay, so sabi dito, excuse me po. Nakain ko ata lamok. Imbis na kumagat, kinakain ko. Okay. Sa verse 5, may mga binhing namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis ang lupa roon, sumibol agad ang binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito ng mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasay, mababaw ang ugat. So ano daw ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, matatagpuan natin sa Matthew 13, verse 20. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa, nakita niyo yan, yung spiritual blockers, ay ang taong nakikinig ng mensahe, nakaagad at masayang tumanggap nito, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito nanatili at pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananam. Yun. Kung bakit pala may mga tumatalikod sa pananampalataya, hindi nakakalakad sa pananampalataya. Amen. Ano ang dahilan? Kasi mabato. Kaya ang sabi ng utos ni Jesus, alisin mo yung bato. Amen? So para bang sinasabi sa atin, alisin mo yung mga nagpapabara. Amen, sa pananampalataya mo, yung mga nagiging harang. Amen, para hindi ka makalakad sa pananampalataya. Amen? So itong batong ito, parang sinasabi ni Lord, ito yung binhing nahasik sa ang lupa ay mabatong lupa. May lupa naman, kaso mabato. Pag nagtanim ka doon, tutubo, pero dahil mababaw ang ugat, kasi nga mabato hindi babaon yung ugat, hindi kakapit. Amen? Hindi kakapit. So kapag may matinding sikat daw ng araw, lusaw. Lusaw yung yung tinanim, yung binhi, hindi magbubunga. Amen? Kumbaga, pausbong pa lang, patay na agad. Parang katulad daw ito ng mga taong nakikinig na mensahe. Sabi, tinanggap nila agad yung mensahe, nagalak sila sa mensahe, napapraise the Lord sila, napapraise God sila, pero nung dumating yung pagsubok, yun, nanghina. Pang! Nanghina. So, anong problema? Hindi yung bato ang problema. Yung ugat. Yun, yung ugat. Mababaw yung ugat. O, yun yung pagkakapit ng ugat mababaw. Amen? Kaya ngayon, tinuturo sa atin ng Diyos na itong mga batong ito, amen, so itanggalin natin. Ano to? Yung mga kapighatian, hindi itatanggalin. Normal nangyayari yan, dumadating sa buhay yan. So magkaroon lang tayo ng tamang pananaw. Amen ba yun? Tamang pananaw, paano natin i-handle yung mga trials na dumadating sa ating buhay. Okay, so tatandaan natin lagi, yung mga pagsubok, yung kapighatian, pag dumadating yan sa buhay pananampalataya natin, nahahayag kung ano yung ugat na meron tayo. Mababaw ba o malalim? Tama? So kapag dumating yung pagsubok sa'yo, tapos biglang ang bagsak agad, ibig sabihin, mababaw-babaw pa. Amen? Mababaw-babaw pa yung ugat na meron ka. Amen? So ang gusto ni Lord, maging rooted talaga tayo ng salita ng Diyos.
Kailangan maging malalim talaga tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Na sa tuwing may pagsubok, kaya mo na siyang i-handle. Amen? Kasi sinabi yun ng Santiago 1, di ba? Sabi, magalak kayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dahil alam nyo, kapag dumadating ang pagsubok na yan, kahit ano pa yan, napapatatag ang iyong pananampalataya. So, dapat ang purpose ng pagsubok, tumatatag ka, hindi ka nawawala. Amen ba yun? Amen? Pero minsan baliktad. Pag dumating yung pagsubok, nawawala. Amen? Sumasabay. Amen? Parang nung dumating yung bagyo, parang nangyari, parang nasira ka eh. Parang ganun eh, no? Parang dinaanan ka ng malaking tsunami o malaking hangin. Ibang nangyari. Dapat lalong tumibay eh. Kasi napansin ko, yung mga puno dito sa bundok na ito, bakit hindi siya minsan magiba-giba? Kasi ang lalim ng ugat niyan. Ang lalaki ng mga ugat ng punong to. Samantalang dito sa taas na to, dito ay mas malakas yung hangin. Kasi sa taas eh, sa baba wala eh. Yung hangin nandito. Pero dahil ang titibay ng mga puno, nababasag yung malalaking hangin. Tama? Ayun ang purpose ng mga puno dito eh. Di ba? Yan yung bumabasag ng mga malalaking hangin sa atin. Hindi nakakabuo yung mga tornado. Kasi punong-puno tayo ng kabundukan eh. Amen? So, bakit hindi sila nagigiba kahit anong bagyo ng buhay? Alam yung bakit? Malalim kasi yung ugat. Matibay ang ugat. Hindi basta-basta kagad bumabagsak. Yan. Okay? So, kailangan magkaroon ng tayo ng pamanaw. Tatandaan nyo, trials expose us. Amen? Kung ano yung tunay nating pinagkakatiwalaan sa buhay. Kapag dumating ang pagsubok, saan ka ba nagtitiwala? Sa sarili mo o sa Diyos? Kung sa sarili mo, babagsak ka. Amen? Kasi minsan may mga dumadating na problema, hindi mo talaga kaya. Pero kapag nagtitiwala ka sa Diyos, amen, kahit gaano pa kalaki yan, mas malaki ang Diyos mo. Amen? Ganong katibay ugat meron ka sa Panginoon. Amen? Ganon katibay kapag may word ka. Amen? So, kung titignan lang natin kung titignan natin, ito yung mga insight na dapat ninyong makita dito sa kwento, no? So makikita nyo na ang instruction lang ni Lord dito sa pinakakwento, bato lang eh. Kailangan wag mong tignan yung bato eh. Tama? Wag mong tignan yung bato, tignan mo si Jesus. Amen? So ang instruction lang, alisin. Amen? Para makagawa si Lord. So kasi pag nakatuto ka lagi sa problema at hindi sa Panginoon, hindi makakagawa ng himala ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kasi kung babasahin natin, tingnan nyo po, alisin nyo ang bato, utos na Jesus. Ngunit, ito, nagduda si Marta, tapos sinabi niya, hindi ba't sinabi ko sa iyo, kung sasampalataya kay, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero verse 41, sinunod na. Inalis yung bato. So, nung pagkaalis, ano nangyari po? Doon na gumawa ng miracle si Lord. So hanggat hindi naalis yung batong yan, hindi siya makagawa. Amen? So nakita ko dito na isa lang yung kailangan mong gawin. Huwag tignan yung problema. Huwag tignan yung kapighatian na darating sa buhay mo. Kundi ang tignan mo lagi si Jesus. Amen? Tututo ka lang talaga kay Jesus. Sa Kanya ka lang talaga dapat magtiwala. Sa Kanya ka lang dapat palataya. Amen? Kumbaga, may instruction lang. Amen? Kapag naalis na yung bato na yan, yung paningin mo sa bato at nakatingin ka na kay Lord, doon nagagawa ang Panginoon. Kaya ito yung malinaw na application yan. Pag may problema ka, huwag mo kagad hanapin yung solusyon. Ang pagpipray mo, anong instruction? Amen? Anong instruction? Halimbawa, pag nawawalan ka, ano kayang instruction ni Lord dito? Ano kayang tinuturo ni Lord dito? Tama? Kapag meron kang kasakitan, ano kayang instruction? Huwag solusyon. Instruction muna ang hingiin mo. Huwag solusyon. Kasi kapag binigay yung instruction, kasunod na nun solusyon. Ganun yung proseso. Tingnan nyo po dito. Pwede naman sabihin ni Lord na nung pumunta siya doon, sabi, muling nabagabag ang kalooban ng Jesus pagdating sa libingan. Pwedeng sabihin ni Lord, nung pagdating na libingan, mabuhay ka na, Lazaro. Diba? Pwedeng ganun no? Pwedeng mabuhay na kagad si Lazaro. Pwede niya sabihin kay Marta, sinabi ko na mabubuhay yan.
Pero may instruction muna bago maganap. Tama? Alisin muna yung bato. Tapos, yan na. Makagawa na si Lord dyan. Amen? So, instruction muna bago darating yung solusyon. Tingnan nyo po, nung namroblema si Pedro, Panginoon, wala po kaming magdamag po kami walang huli. Pero may instruction si Lord, ihulog ang lambat. Di ba? So, after the hulog, yung instruction, sinunod, may miracle na dumating. Yan. So, pag Kristiyano tayo ganon, ang hihingi nyo lagi, wag solusyon. Kasi ang tao sa mundo, pag may problema, ano kayong solusyon? Pag Kristiyano ka na, pag lumalakad ka sa pananampalataya, ang hingin mo, anong instruction? Lord, anong tinuturo mo dito? Yan, yung sa madaling salita, ganon. Iba lagi yung naririnig yan. Kapag may problema, Lord, ano ang tinuturo mo dito? Anong dapat kong matutunan sa pinagdadaanan mo ngayon? Amen? Halimbawa, kapag nagigipit ka, amen, ano ang instruction mo, Lord? May instruction ng Diyos kapag nagigipit ka. Amen, magbigay ka. Amen ba yun? Amen, dahil pag nagbigay ka, ibabalik sa'yo. Siksik, liglig at umaapaw. Hustong takal pa. Tama? Amen? Sabi pa doon, mag-ikapo ka. Tama? Kasi sabi doon kung bakit nasasalot, nawawala yung meron tayo. Kasi may sumpa May curse doon sa meron tayo. So may tinuturo si Lord doon. Tama? Instruction. Pag may kasakitan ka, teka, may problema ata, baka meron pa akong hindi nasasabing kasalanan. Diba? Minsan ang kasakitan napupunta doon dahil may kasalanan So i-confess mo, kailangan mo i-confess. Even ipahayag mo, ano ba nagawa kong kasalanan? Baka meron akong galit. May puot pa dito sa puso ko. Kasi pag di ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. So kahit gaano ka nananalig sa Panginoon, hanggat di ka nagpapatawad, di papakinggan ni Lord yung panalangin mo. Amen? Sabi, bago ka manalangin, patawarin niyo muna yung mga nagkasala sa inyo. Amen? Kaya maganda yung preaching kahapon ni Pastor Jay. Say goodbye to unforgiveness. Amen? Maganda yun Okay yun di ba? Babay na magpapatawad na ako ngayon. Babay na. Amen? Hindi dahil tama kayo, kundi yun ang gusto ng Diyos. Amen? Tama ba yun? Amen. Palayain na natin ating sarili sa galit, sa manloob. Kasi may instruction ng Diyos. Kung gusto natin maging masaya sa taong 2024, magpatawad tayo. Amen? Let's move on. Amen. Next. So nakita nyo, dito sa kwento, may proseso. May proseso. Tandaan nyo, pag Kristiyano tayo, dapat may proseso kang daanan. May batas ang Diyos. So, nung pinagbubulay-bulay ko, dinala naman ako ng Diyos sa creation. Amen? So, bakit kaya 6 days pa inabot? Pwede naman, kung makapangyarihan ng Diyos, pwedeng isang araw lang, tapos na lahat Tama? Sa unang araw, ginawa ng Diyos ang mundo, pati tao, pati isda, pati hayop, nagkaroon, di ba? Sa isang araw pa lang, kaya ng, isang pitik lang, isang salita lang, kaya niya ng buuhin ng lahat. Pero bakit tumagal pa? Inabot pa ng 6 days? Kasi ang gusto ng Diyos, proseso. Amen? Proseso. Hindi mo tandaan nyo, yung paglakad sa pananampalataya, proseso yun. Amen? Hindi basta nananalig ka, nandyan na yun. Amen? Basta proseso, idaan mo sa proseso. Amen? May instruction muna bago mo ma-receive yung solusyon. Amen ba yun? Kasi ang Diyos naman, lahat ng problema may solusyon. Pero dapat, sa gitna, tignan mo, nakakalimutan mo yung instruction. May instruction kasi. Kaya nga, ang gusto ni Lord, yung sumunod ka lang. Amen? So, tignan nyo po to. Kung hindi nanalig si Martha dito, hindi niya alisin yung bato. Tama kasi nangangamoy na nga Imposible to Lord. Amen? Parang pareha sila ni Pedro Di ba? Yung magdamag na kaming walang huli, Panginoon Yun imposible kasi talaga yun. Walang magdamag, walang huli. Tapos huhulog yung lambat. Ano mangyayari dito? Pagkahulog namin ng lambat, wala na nga kaming nahuli. Magdamag na nga, Lord Tapos ihuhulog mo. Nakagarahin na nga kami Amen? Pero bago nangyari yon, di ba may instruction? Pinagamit nila yung bangka para makapaghayag si Lord Jesus ng Word of God. So may process.
Hindi siya basta-basta yung pa, parang magic. Hindi ganun, may proseso nangyari eh. Amen. So dito may proseso din. Bago nangyaring nabuhay si Lazaro, may isang nanampalataya, yung kapatid. Amen. So kung gusto mo may mangyari sa pamilya mo, ikaw simulan mong manampalataya sa sarili mo. Amen. Kasi si Martha nanalig siya eh. Amen. Tapos gumawa si Jesus, nabuhay yung kanyang kapatid. So ngayon mag-intercede tayo sa Panginoon. Amen. Pinagpipray natin na may magandang mangyari sa pamilya natin. Amen. Umabot yung panalangin natin sa kanila. Manalig tayo. May gagawin ang Panginoon. Pero this time, gusto ni Lord na maging tapat ka. Amen. Huwag ka lang magsisimula sa simula. Dapat hanggang wakas. Amen. Kasi pwedeng ngayon, nandito ka, pwedeng sa susunod, wala na. Amen. Pwedeng nung Sunday, nung nakaraan, nandun ka, pwedeng sa susunod, wala na. Yung parang yung kinakain, palubog, palitaw. Ay... Amen. Gusto ni Lord, tapat eh. Yung dire-diretso. Minsan di binibigay kasi nakikita ni Lord, hindi ka committed eh. Amen. Yung puso mo, hindi seryoso eh. Amen. Kasi nasi-shake pa ng mga bigatin, problema. Tama? Hindi yung dire-diretsong pananampalataya. Amen. So gusto ni Lord, committed tayo. Amen. So sa oras na ito ba, seryoso ba tayo sa Panginoon? Amen. Baka naman pag answered prayer na tayo, nawala na tayo. Amen. So gusto ni Lord, kahit answered prayer tayo, kahit na hindi tayo answered prayer, dapat lagi pa rin tayong nadadatnan ng Panginoon. Amen. Pwede po ba yun? Amen. So mananalangin na tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Praise God. Salamat Lord sa word. Dalayan po namin na patuloy mong pagpalain ng bawat isa. Magtatapat po kami. Lalakad po kami sa pananampalataya. Sapagkat tunay nga Lord na may kahimalaan kapag kami inanampalataya sa iyong harapan. Kaya salamat po sa umagang ito. Katulad ni Martha na nanalig sa iyong harapan. Mahirap man para sa kanya yung instruction mo, Panginoon. Pero naniniwala po kami na kapag kami sumunod sa instruction mo, hindi lang yung blessing ay nasa amin, kundi pati yung sa mga pamilya namin, mga kamag-anakan namin, Lord, sa mga mahal namin sa buhay, ay gagawa ka ng isang himala. Yung buhay nila ay magkakaroon ng buhay. Yung patay nilang relasyon, ugnayan sa'yo, magkakaroon ng buhay, Panginoon. Sapagkat ikaw ang buhay at muling pagkabuhay. Kaya salamat po. Sama mo kami sa pananalangin. In Jesus' name, Amen. Okay, so